Yung nagbuhos ka ng oras at effort sa pag-e-edit ng content mo at excited ka nang i-upload ito, pero after mong ma-upload napansin mong maraming hate comments at bashers sa bidyong ginawa mo kahit alam mo sa sarili mo na maganda naman yung content mo. Masakit mang isipin pero kahit maganda o pangit man yung ginagawa mo, there is always a basher. Pero minsan naisip mo ba, bakit nga ba may bashers? At bakit nga ba sila naging basher? Ang pangbabash nangyayari yan, it's either sa totoong buhay or sa internet. Pero madalas nasa internet na sila ngayon dahil ito ang pinakamagandang battlefield para sa mga bashers na yan. Mas convenient na lang sa kanila na magbigay ng hatred sa iba. Kaya nga binansagan din sila bilang keyboard warriors. May mga aspeto kung bakit naging bashers ang isang basher. Hindi naman sila pinanganak na ganun agad dahil bawat bata nung isinilang ay may tabula-rasang pag-iisip or empty-minded. Kaya ibig sabihin natutunan nila ang panghe-hate sa ibang tao based sa mga nakapaligid sa kanila. Pamilya, eskwelahan, relihiyon, circle of friends o depende kung anong klaseng tao ang nakakasalamuha mo. May mga reasons kung bakit nade-develop ang basher's personality. Una, dahil sa poverty. Pag nasa miserableng buhay na estado ang isang tao, dito nabubuo ang negative na pag-iisip nila. Ang malupit pa nun, ayaw nilang solohin ito at gusto nilang i-share ang negative energy na yon sa iba. Kaya nga nauso sa mga Pinoy yung crab mentality. Kumbaga, damay-damay na to. Tsaka majority ng population dito sa Pinas ay nasa poverty. Kaya sila yung maraming time na i-criticize ang iba. Malaking satisfaction sa mga bashers na nakikita nilang bumabagsak ang isang tao dahil feeling nila nagkakaroon sila ng karamay sa mahirap na sitwasyon nila. Imaginein mo, kailan ka nakakita na nambash ang isang business tycoon or mga successful na tao? May natatandaan ka ba na binash ni Henry C., Lucio Tan o Ramon Ang yung mga kapwa negosyante at business owner din nila? Alam mo, minsan madali mo lang makikilates yung basher na miserable ang buhay by looking their profile picture. Hollow blocks yung background or di kaya walang kisame yung bubong. Pangalawang dahilan ay ang envy. Isa din ito sa mga reason kung bakit binabash ng basher ang isang tao. Dahil sa inggit. Nag-post ka ng bagong biling motor, may magko-comment, hulugan or second hand lang naman yan. Nag-post ka ng gym picture mo, may magko-comment, malaki lang ang katawan mo pero maliit naman ang edits mo. Nag-post ka ng bagong bili mong bahay, may magko-comment, galing naman sa nakaw yan. Marami pang ganyang senaryo pero ang mga bashers ay laging nandyan para magbigay sa'yo ng hate comments dahil yon sa inggit. Hindi nila kasi tinitingnan yung naging journey mo kung paano mo na-achieve yung isang bagay na yon. Dahil para sa kanila kung ano yung meron ka ay dapat meron din sila nun. Feeling nila hindi mo deserve yung achievement mo kapag wala din silang ganun. Kaya ang ending, ibabash ka nila dahil sa inggit. Katunayan, hindi naman masama ang mainggit. Ang masama yung magiging reaction mo after mong mainggit. It's either magagalit ka or mai-inspired ka. For example, kesa sabihin mo na, galing lang naman sa illegal yung pinambili dyan. Instead, pwede mong sabihin, paano kaya niya nabili yun? Ano kayang ginawa niya para makuha yun? Gawin ko rin kaya para magkaroon din ako nun. Pangatlong reason ay comparison. Yung mga bashers na yan palagi nilang kinukumpara ang sarili nila sa mga successful na tao or mas higit pa sa kanila. At kung pakiramdam nila na mas nakakaangat ka, kagagalitan ka nila. Very common to sa mga Pinoy at sobrang toxic nito. Kapag kinukumpara mo kasi ang buhay mo sa iba, dun ka na nakakaisip ng masama kaya ang ending hahanapan mo ng butas ang isang tao para may masabi kang hindi maganda sa kanya. Ito yung mga bashers na waiting lang na magkamali ka tapos tsaka kanila aatakihin. Pang-apat na reason is attention and relevance. Ito yung tipo ng basher na fulfillment sa kanila na tuwing kinikriticize nila yung isang successful or sikat na tao. Para sa kanila masarap sa pakiramdam kapag napagmumukha nilang mali yung isang sikat or successful na personalidad. Dahil sa ganung paraan, dun nila nararamdaman na importante or mas magaling sila. Kaya marami kang ma-encounter sa comment section na nagdudunong-dunungan na parang alam na nila ang lahat. Actually guys, marami pang reason kung bakit may bashers. Pero etong apat na tinakil natin ngayon ay yung common na dahilan na nararanasan natin dito sa Pinas. Para sa iba, nagbibigay ng depresyon ang bashers. Pero para naman sa iba ay blessings ang bashers. Marami na rin akong nakitang personalidad na ginamit nila ang bashers nila in their own advantage. Sample na lang nila Vice Ganda, Awit Gamer, Makagago, Rendon Labrador,
Masasabi kong bulletproof ang pag-iisip ng mga tao na to dahil alam nila kung paano laruin ang kanilang mga bashers. Habang ang mga haters nila ay gutom pa rin, sila nabubusog at unti-unting lumalago. Kaya paalala sa mga bashers, kesa mag-isip ng negative sa iba, why not maging busy ka na lang kakaisip kung paano mapapa-improve ang buhay mo. Isipin mo na lang, binigyan tayo ng Panginoon ng kanya-kanyang buhay to handle, pero ikaw, nagiging busy ka para sa buhay ng iba. Alam mo, hindi pa huli ang lahat. Simulan mo nang i-reset yung pag-iisip mo at maging optimistic sa lahat ng bagay. Magbasa ka ng mga self-improvement topics, manood ka ng payo ng ibang successful na tao, unti-unti mong alisin yung mga bad habits na nakasanayan mo. And who knows, di ba? Malay mo after a year, yung dating kinaiinggitan mo sa iba ay makuha mo na rin dahil sa sarili mong pagsisikap na walang inaapakan na ibang tao.